Bago matapos ang taon, nakikita ng pag-asa na may 6 tang bagyong papasok sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 12 bagyo na ang naitala at tumama sa bansa mula Enero hanggang ngayong buwan ng Oktubre. Hindi pa man tayo tuluyang nakakabangon mula sa hagupit ng bagyong Christine, heto't may panibagong paalala ang pag-asa para sa huling 2 buwan ng taong 2024. Ang mga eksenang malawakang pagbaha at pagbayo ng malalakas na hangin, posible raw mangyari ulit sa mga susunod na buwan. Paliwanag ng Climatology Division ng pag-asa, meron pa kasing hanggang 6 na bagyo ang nagbabadyang makakaapekto sa bansa. Dahil nakadalawa na tayo ngayong October, likely mga hanggang 6 na po yung maximum na number ng tropical cyclone inaasahan natin bago magtapos ang taon. Inasahan natin last quarter, mas malalakas at may tendency na tumawid po ng kalupaan ng ating bansa. Sa Tropical Cyclone Climatological Tracks ng pag-asa para sa buwan ng Nobyembre at Desyembre, karaniwang tumatama sa lupa ang mata ng bagyo. Tinatawid nito ang kalupaan at unang tinatamaan ang silangan ng Luzon at Visayas, lalo ang Calabarzon, Bicol at Samar provinces. At ngayong ramdam na ang paunang epekto ng La Nina, nakikita rin ang posibilidad na mas malalakas ang bagyo na maaaring tumama sa bansa. May posibilidad na magkaroon ng mga super typhoon category yung ating mga bagyo, lalong-lalo na sa last quarter ng taon. Nakikita naman na natin yung epekto, yung precursory ng La Nina. So, ibig sabihin, it's still we could experience na ngayon yung La Nina-like conditions. Dagdag pa ng pag-asa, kapag may La Nina kasi, mas itinutulak ng hangin ang direksyon ng bagyo palapit sa kalupaan ng bansa. Malaki rin ang epekto ng umiinit na karagatan malapit sa Pilipinas para lumakas ang bagyo hanggang typhoon at super typhoon intensity. Hindi na bago sa atin ang malakas na epekto ng bagyo. Kaya ngayon pa lang, paghandaan na yan. Pero kasabay ng ating paghahanda ay ang pagtutok kung paano ba mababawasan at masusolusyonan ang pinsalang maaring iwan ng bagyo. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.